Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ilang araw nang nasusunog na landfill sa Navotas. Bakit nga ba hindi pa rin naaapula ang apoy? Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian. Balot pa rin ang nakasusulasok na usok ang Navotas Sanitary Landfill kahit nasa 17 araw nang inaapula ang sunog dito. Ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon ng lugar kasama si Navotas Mayor John Ray Tiangco at DNR Chief Mitch Cuna. Sabi ni Dizon, isa sa naging hamon sa pag-apula ng apoy ay kung papaano ipapasok sa landfill ang malalaking equipment gaya ng bulldozers. Hindi biro itong nangyari dito, no? At napakagawa at napakalaki. 44 hectares yung landfill, ang nasusunog siguro halos 90% nun, no? Nung simula. Pero ngayon, according to the estimates, halos mangangalahati na tayo dun sa napapatay nating area. Kaya naman, laking pasasalamat ng pamahalaan nang dumating ang mga eksperto ng Japan Disaster Response Team nitong Biyernes para tumulong sa pag-aapula ng apoy. Kasama rin si Japanese Ambassador to the Philippines Kazuya Endo sa nag-inspeksyon sa lugar. Tumulong din daw ang San Miguel Corporation ni ultra-bilyonaryo Ramon Ang sa pagpasok ng mga equipment. Hindi pa kami makakapagbigay ulit ng timeline, pati yung mga Japanese partners natin ayaw magbigay. Talagang slow process ito, pero slowly but surely naman napapatay na natin yung sunog. Ayon sa alkalde ng Navotas, nasuppress na ang pinakamainit na bahagi na ito ng landfill. Magpapatuloy rin daw ang kanilang mga operasyon katulong ang mga government agencies at ilang mga Japanese tech experts. Nagiging mahirap lang daw ang kanilang trabaho dahil sa panahon, pero nangako sila na masusolusyonan din ang nangyaring disaster dito. Pero hindi natatapos ang pinsala sa landfill mismo. Dinaraing din ng mga residente sa mga karatig na lugar ang epekto ng sunog sa kalidad ng hangin. Tuloy-tuloy po ang pag-monitor namin ng air quality. At dito po sa NCR, isa na lang pong lugar ang medyo mataas pa po ang readings natin sa PM 2.5. Ang Valenzuela po ay medyo mataas pa. At yung sa Obandong station naman po natin ay medyo bumaba po siya. It's still above the guideline values, it's 38. Pero at least bumaba po siya. Sa Obando, Bulacan pa lang, nasa 100 kaso na ng respiratory illnesses ang naitatala. 170 families na rin ang inilikas. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.